Hello! Welcome back to our Sunset Moments. Talakayan po natin ngayon. No? And I'll be speaking in Filipino or Tagalog. Sa mga, eto nga po Arne, pasensya nyo ulit. At talagang, technical lang talaga itong camera natin. No? Actually, hindi to, sa ano po ito, sa pag recharge no sa battery, mga loose connection. Pero hindi ko napahabain. Abay, ito rin suot ko ngayon, nakasleeveless ako dahil nga sa summertime, mainit po dito sa Japan at more than 35 degrees Celsius ang ngayon temperatura dito. Pero alam ko rin po no sa Catarata yon, no? Yung pinsan ko umabot rin daw ng 52 degrees Celsius. Pero normal na daw sa kanila yon, no? Isip-isip po na ako, naluluto ng itlog doon. No? Okay. Isulat ko lang kanina rin na yung tungkol sa pustahan para sa hindi kabiguan kundi para sa kapanalunan ng mga tao sa buhay-buhay. No? Meron nga itong nasabi ni Dr. Moon na sweat, blood, and tears. Kailangan mo ipusta o tatahakin kasama ang sweat, pawis, blood, dugo, tears, luha, para marating ang gusto mong marating sa buhay mo. Of course, ang tinutukoy natin dito ay mga mabuting bagay, mabuting plano para sa ating buhay at kasama na rin ang ating mga kaibigan, mga kasamahan, mga kapatid. Lalong-lalo na kapatid sa paniniwala ng Diyos sa Diyos. Paano ba kailangan ipusta pa yung pawis, sweat? Of course, hindi lang sa workout magkakaroon ng pawis para good body, magandang katawan. Pero ang tinutukoy po natin dito ay ang talagang kailangan mo magtrabaho, magsumikap at bigay todo kahit overtime, panahon, oras, para magkaroon ka ng pera ba, sapat na pera, budget para sa mga pangangailangan mo. Kailangan mong magpawis doon sa kabuktiran, araro, magtanim, ano ng mga fertilizer, paglilinis sa mga damo-damo, pawis, pagtitiyaga, ang kailangan mong gawin doon. Dito sa Japan, sa construction, tawag nila rito gemba. Dahil nga sa kahirapan sa itong lingwahe dito, pati ako napasabak ako dito sa gemba. Trabahante, hindi naman ako mismo directly sa construction kundi tagahakot, tagakarga, mula sa truck, ibababa yung mga scaffoldings, mga bakal, kung ano-ano pang mga bagay-bagay na kailangan sa construction. Kaya pawis talaga para may sweldo ka at may panggasto sa buhay. Yun. At kung sa simbahan ba or sa NGOs, kahit volunteers ka man, mga kagrupo mo, kailangan mong magsakripisyo, itaya mo yung oras mo para may contribution ka rin para sa victory
para sa inyong mga gustong makamit. Sa laro na rin, sa sports. No? So, kailangan ding pagtiyagaan. Sa practice pa lang, pawis talaga yan. No? Congrats pala dun kay yung Lady Alex, no? Sa tennis sports, lawn tennis. Naging ano rin siya, dala niyang pangalan ng Pilipinas. Hindi man niya nakamit ang championship or napunta rin siya sa finals at hinarap niya yung naging champion doon. Kumbaga, first runner-up siya. At that's already a big honor for our country. So, pawis din ang pinusta niya doon. Of course, andun ang intellect. Ang pag-iisip, tamang pag-iisip, disiplina. Yun. Yun ang isang pinusta mo, ginamit mo, solusyon mo para magkaroon ng energy, strength, para makamit ang ating gustong makamit. Pangalawa, itong buhay, no? Or dugo, blood. Blood symbolizing life. No? Kahit na nga ba, pinagtitiyagaan mo, pero meron pa rin mga, di lamang karanasan talagang mga pangyayari, halos karamihan na rin, halos araw-araw na rin, may mga sitwasyon talaga, mga paghamon sa buhay na kailangan ding itong dugo o buhay ang kailangan mong isasalin. Literally, may mga nangailangan ng mga dugo para sa mga pasyente. No? Kailangan magka-compatible ang blood chemistry ninyo, blood type. No? Isasalin yung dugo mo doon sa nangangailangan. But that is very literal, although totoo rin na dugo para sa ikabubuhay, solusyon, no? Sa mga naging problema. No? Pero ang isa sa mga tinutukoy natin dito ay yung talagang kailangan mong isabak yung buhay mo para lang magkaroon ng kaligtasan. Mga sundalo halimbawa, pumunta sila sa gyera, doon sa frontline, para sa katahimikan, para sa kapayapaan. Tulad dito sa West Philippine Sea, at sa China, South China Sea, na kahit na may boundary na galing sa international na desisyon, hindi tinanggap ng isa yung naging desisyon ng isang hukuman. Kaya nag-aagawan pa rin. Dagat nga, pero malaking bagay ang karagatan. Dahil sa South China Sea, West Philippine Sea, diyan dumadaan ang sobra 60% na mga industriya sa barko, dala-dala ng mga barko. At kailangan nilang dumaan sa Pasipiko, sa karagatan. Pero may malaking problema, kaya ang mga marino andun, customs andun. At kahit tinitira na sila ng water canyon, dun pa rin. Israel at Iran, buhay din talaga, nakapusta nila dun. Very literal. Dahilan sa rakrakan na dito, barilan doon, bombahan dito, doon, kabilaan. Kaya para sana sa kapayapaan, kaligtasan, buhay naman ang talagang naitaya.
So, dalawa ito, pero meron pang isa, sweat, blood, and tears. Luha. Hindi lahat-lahat ng bagay na sa luha mo na lang, kahit iiyak ka pa ng iiyak dyan, hindi naman doktor ang luha para magamot ang isang kamag-anak mo, anak mo, para gagaling. No? Pero kahit na merong luha, may pera, may oras, kahit na pinagpawisan mo, itinakbo mo sa ospital, no? O marangkada kang madala agad-agad sa ospital, may aksidente man o lahat binayaran mo na. Binigay mo na yung oras mo, no? Sinalina na ng dugo. Pero pag sabihin ng doktor na 50-50 pa rin, kahit na maoperahan man, hindi pa rin siguradong mabuhay. Andun na. Halos lahat-lahat. Pero wala kang patutunguhan, kundi dun pa rin sa puong may kapal, sa may tagali, may likha, na sana na tuloy pa rin ang buhay at wag muna niyang bawiin ang ibinigay niya, pagmamayari niyang buhay, ibinigay na buhay dito sa atin, dito sa lupa. Kaya yun, pagdasal mo, ibigay mo pati luha mo, at kung ano man ang mga pangyayari, malayo man ang distansya, mga OFW, hindi na nagkita-kita, long distance relationship, hindi mo makita na mayakap ang iyong mga minamahal sa buhay, may pera man, pinagtiyagaan mo na bigay yung buhay mo, malayo, no? Binigyan mo yung oras mo, pero isa nga rin, di mo malaman-laman kung talagang ginamit nila sa magandang paraan o bagay ang pera. Pinusta mo yung oras mo, ang pawis mo, para magkaroon ng pera para sa pamilya mo. Pero yun nga, hindi mo natitiyak kung ang mga ibinibigay mong sustento ba, padala mong pera, ay ginamit ng maayos. Kaya doon tayo sa dasal, iluha-luha mo na lang, parang gawin mo yung tubig na panghugas, para sa mga kung anumang mga naging dumi, kasalanan, ang dapat pagdarasal at mabigyan ng magandang solusyon. So, sweat, blood, and tears. Isa man dito, o dalawa, o tatlo na, sweat, blood, and tears, pawis, dugo, at luha. Pagsabayin na natin ito, malaking energy na ito, strength, para masolusyonan, magkaroon ng solusyon ang problema ng tao. Problema mo, problema ko. Tatawagin mo pa yung mga kaibigan mo, kamag-anak mo na isali sa dasal, ang kaligtasan, ang magandang solusyon, para madaanan, malampasan ang mga pagsubok sa buhay. So, ito lamang po, ipamahagi ko lang sa atin na sakripisyo to. At meron kang kailangang gawin. Hindi pustahan sa tawag nito, games or mga sugal. Ayun, sugal. Pustahan hindi sa sugal, kundi para sa kaligtasan, para sa kapayapaan,
para sa kabutihan ng tao, ng pamilya, ng buhay ng bawat isa't isa. Ito po ulit si Sir Kutaylo, si Kuya, si Tatay, si Lolo sa ating Sunset Moments. Mga naging aral po ito sa mga pinagdaanan nating mga experiences sa buhay. Salamat po muli, Sir Kutaylo, sa ating Sunset Moments. Kapayapaan para sa lahat.